Okay, alright. Take po tayo about sa Kimpaw for today, guys. Eto na naman tayo, guys, yung update sa Kimpaw. Bago natin isahan ng lahat, ay gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating intro. Pasok! O ngayon guys, ngayon ayon dito sa ating legit na sources guys, ito talaga yung sinasabi nila na kaya pala. Ito na yung tanong, ito na yung sagot sa mga tanong ng mga fans na kung saan po ay palagi kasi nilang tinatanong kung ano na yung nangyayari. Schedule. Naglabas na din ng mga statement ang Star Magic, kaso nga lang, iba naman yung nasa statement at iba naman yung naririnig natin, diba? Ayon dito sa ating mga legit na sources guys, sa loob daw ng showbiz ay parang pinaulit daw lahat. Hindi naman pala lahat. Kumbaga is yung mga ibang scene ng My Love Will Disappear kasi hindi daw inaprubahan ng isang management. Alam niyo ba kung sinong management yan? May isang director. Yan isang director na yan guys is syempre alaga doon niya kasi sila Catherine Bernardo at saka si Alden Richard. Palagi nila kasi sinasabi na itong manager na to or management na to ay ayaw niyang kumbaga is masapawan. Ayaw niyang masapawan yung kanyang alaga. Hindi niya kasi po alaga sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Kaya yun po yung maraming nagsasabi dito na may controversy yang nagaganap kaya na-reschedule na naman. Ang gusto niya kasi always na high gross earning ang cut din at ang Kimpaw is parang paubaya na lang, nagpapaubaya ba? Yung kasing gusto niya. Kaya itong si director ay naging kontrabida sa My Love Will Disappear at hindi daw po niya inaprubahan. Imagine guys, imagine ninyo ito bilang isang taga-loyalista ba? Bilang isang loyalista ng Kimpaw ay masakit sa pakiramdam na isang director ay hindi nag-approve sa isang teleserye or sa isang movie na kung saan naman nai-screen naman yan sa mga script, diba? Dito natin makikita na may competition pa rin na nagaganap sa mga tambalan. At dito na rin natin makikita na may favoritism din na nagaganap sa showbiz. Kaya marami mga netizen po ang nagtatampo dahil sa kadalasan po na or sa kasagsagan po ng problema ng Kimpaw na na-reschedule na naman sila ay lumabas pa rin po yung katotohanan. Alam kong guilty ang isang manager dyan dahil siya po yung dahilan kung bakit na-reschedule na naman ang movie ng Kimpaw. Dahil siya daw nagsabi na hindi mo na ito ipapalabas kasi papalitan yung mga ibang script. See guys, aside from that guys is no on the set naman, no on the set or on the shooting naman is na-screen na mga script nila Sa tingin nyo, may nalabag ba ang Kimpaw? Wala naman, di ba? Kasi nga habang naman sinasalang niya, na-i-screen niya mga kanilang script. Pero bakit nabuo na yung kwento or nabuo na yung movie, dun mo sasabihin na uulitin yung mga ibang script? Sa anong lagay? Sa ano? Tanong? Pa yung tanong ng mga netizen guys, may pinapaboran na itong management na to dahil nakailang reschedule na kasi ang Kimpaw dahil sa kanya Saka ang iniisip na siguro ito dahil pabor lahat kay Kat din sa mga fans ng Kat din ba or sa tambalang Kat din na kanyang ginagawa. Hindi niya iniisip yung effort naman ng Kimpaw. Be fair naman. Maraming mga netizen po ang nagagalit sa kanya at alam din naman natin na itong director na to ay magaling siya. Magaling siya kasi siya din kasi nagpaangat kila Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Siya rin yung gumagawa ng movie
nila Patrick Bernardo at saka si Daniel Padilla before. Kaya dito natin makikita guys na may mga favoritism din pala ang Kim Pao. Kasi maraming mga netizen po ang nagtatampo or nagagalit dahil sa mga nalaman nila patungkol sa isang director na to dahil favoritism talaga pa niyang termino ba. Hindi naman lingid sa ating kaalaman guys na akala natin is patas lang siya. Dahil lahat naman po nag-e-effort naman po ang Kim Pao para sumikat at para tumaas din yung grossing nila ba, yung earnings sa grossing nila. Hindi naman sa yung may alaga ka, i-re-schedule mo na. Diba? Para kasing naglabas pa nga ng Star Magic ng statement. Pero ang mga statement naman yun kasi di hamak naman na malayo dun sa naririnig natin. O sobra naman yung kahigpitan nito. Ano kaya yung intention niya? Bakit kaya ganon yung kanyang paggalit ba? Or ano ba yun? Or kasi alam mo pag iniintindi natin kasi yung sitwasyon no guys no. Dito na yung papasok yung sarili kong opinion ito dito na yung papasok yung sinasabi nila na ayaw niyang umangat ang Kim Pao sa pamamaraan na alam niya sa sarili niya na magiging talo ang Kat-10. Magiging talo yung mga alaga niya. Yun yung alam ko dito kasi kung talagang wala siyang intention guys, kung wala siyang intention hindi niya dapat kailangan na i-reschedule yung na iba. Hindi niya dapat na, kumbaga hindi niya dapat na kailangan na mag-move or something ganon. Dahil lahat naman tayo dito is gusto natin na masubaybayan ng Kim Pao, diba? Ito yung natin dito guys, ito yung parang idea natin dito kasi nakakaroon po tayo ng mga idea na kung saan po ay pinapalawak natin ito dahil alam natin kasi na mali na yung ginagawa ng director na to. At saka hindi niya dapat gamitin yung kanyang pagka-director sa mga pag-reschedule na mga teleserye or movie ng isang tambalan. Kasi nga po, nagpalabas sila ng trailer at doon sa trailer na yun, nakalagay doon yung date kung kailan nila ipapalabas. Kumbaga, ang mga tao po ay umaasa sa pamamaraan na ipapalabas na. Kaso nga lang, hindi naman natutuloy. Mahirap yun bilang isang tagasunod o bilang isang fans ng Kim Pao ay mahirap yun. Gaya ngayon guys, bilang pan natin na alam naman din natin na ang daming nag-aabang sa kanila. At alam din nila na mas marami pa yung excited na makita ang Kim Pao kumpara sa kanilang alaga. Kaya yung movies nila guys, yung kanyang alaga. Kung hindi naman nare-schedule ang movie ng Kim Pao noon ay siguro lang to guys para sa ating idea. Siguro ang Kim Pao na naman sa ngayon ay sila po yung highest gross. Yun po yung hinala natin dito guys kasi marami pong nagsasabi daw yung mga earnings ng Kat-10. Ito guys ayon dito sa ating legit na sources, yung earnings daw ng Kat-10 guys is parang yun dapat yung earnings ng Kim Pao. Sa unang earnings kasi ng Kat-10 guys is parang na-hit po nila yung tinatawag na highest grossing. Pero sa Kim Pao is siyempre naging dehado kasi si Kim Pao dito. Yun pala yung dahilan din guys kung bakit na naman na-reschedule yung director na naman na yan.
Ayaw ko mabanggit guys kung ano yung buwan dahil nakakasama din kasi yan sa reputasyon. At ang higit sa lahat po ay lagi din natin tatandaan na ang pag nasa showbiz ka, normal lamang na may mga may iingit sa'yo. Maraming sa mga fans po ang nagsasabi na ang director na to ay favoritism daw sa lahat ng bagay. Maraming nagsasabi dyan guys, hindi lamang po tayo or hindi lamang po ako or mas marami pa sa loob ng showbiz. Kaya na po pinipilit ng mga ibang fans na pakisamahan na lang daw ang director na po dahil ang director na to daw is medyo malakas sa loob dahil na po siya yung nakahit sa highest gross ng movie sa ngayon at sa din yung nakahit sa mga pinaka maraming movie ba kaya may mga award ang director na to. Pinag-aagawan kasi dyan guys dito sa ating legit na source pinag-aagawan kasi dyan guys yung parang Guinness record ba kung na-hit mo yung highest gross, na-hit mo yung mga lahat-lahat, ikaw yung naging top, ikaw din yung manager na or management na maraming award sa lahat. Kaya sinasabi dito na siguro yun yung kanyang target para rumami yung kanyang mga awards at para masubaybayan din niya yung kanyang galawan. Pero ito guys ito yung pagkasamaling huwag siya maging favorite ng sub. Dahil, imagine ninyo medyo nai-stress na daw ang Kim Pao sa ngayon dahil ang Kim Pao po, parang daming nagtatag sa kanila na bakit na reschedule, anong kadahilanan. Wala naman maipaliwanag ang Kim Pao. Ang mga fans po ang nagtatanong sa Kim Pao kung bakit ganun yung nangyari. Sa tingin niyo po ba, may right naman na paliwanagin wala, di ba? Kaya nga, nananahimik ang Kim Pao kasi wala silang alam kung bakit na reschedule at naniniwala na lang sila doon sa statement ng cinema, Star Cinema na kung saan ay gumawa lang sila ng statement para yun na lang yung panindigan ng mga tao at hindi natanungin ng Kim Pao. Pero sa ngayon guys is pinipilit pa rin tinatanong ng Kim Pao kung anong rason at kung anong dahilan dahil hindi mapakali ang fans na mga Kim Pao sa mga ganyan na issues. Marami dito ang nagsasabi na hindi dapat gawin ng mga management ang ganyan dahil pinakamahirap yan maging may kalaban sa industriya. Pero wala naman tayong magagawa guys kung yan yung patakaran niya bilang isang manager kasi malakas daw siya sa loob. Kung malakas naman siya sa loob, dapat naman ibigay niya na sa Kim Pao. At ang daming tao po ang naiirita or nagagalit dahil dito. Sa lahat ng mga fans ng Kim Pao dyan ay huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang ginagawa naman ng manager na to ay hindi naman ito karapat dapat kumbaga ba ito ay isa sa privado na gusto siguro niya na maging okay ang lahat pero hindi naman niya nagagawa lahat kaya tiis-tiis tayo dito guys dahil wala naman tayong magagawa. Ang kaya lang natin gawin na yan mag-rap lamang sa mga sinasabi ng ating mga legit na sources at saka naririnig natin sa loob ng industriya. Kaya nga po, laking pasasalamat natin sa mga widening mind ng mga Kim Pao na sumusuporta sa mga tambalan nila dahil kahit paano ay nabibigyan pa rin natin ng kahulugan ang buhay ng isa't isa sa atin at ipapaliwanag pa rin natin ng maayos kung ano dapat gawin na. Tayo po ay nagwiwilga dahil hindi naman siguro tama na ganun lang gagawin sa Kim Pao. Sa mga nagustuhan ng ating content guys, paki-comment down below nyo lang po. At sa mga
gusto pang sumubaybay sa Team Pau ay pag-share and like na din po yung ating updates. Hanggang dito na lang po ang ating updates at alam pong marami nang madapang sa mga ibang updates natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.